Pag mahina ang ating espiritu, nangyayari sa atin yon. Pero kung malakas ang ating espiritu, instead na pagpupuna, pagiging mapapanalanginin tayo, madali sa atin ang mag-encourage sa isang kapatiran. Meron pong pelikula na parang Christian film siya. Merong yung anak niya nagkasakit, no? Matindi ang sakit, parang cancer. Sa church, alam mo ba, imbis na susuportaan siya, o mayroong suporta, pero sore face lang, mayroong mga kapatiran na nagsasabi, yung nangyayari sa kanya, parusa ng Panginoon yun. Yun siguro ang dapat nating iwasan. Do not be judgmental, sabi pa nga sa Itbulaga. Hindi natin trabaho ang maghusga. Hindi natin trabaho ang maghusga. Kaya imagine yon, instead of uplifting yung tao na yon na mayroong problema, may cancer ang anak, para pa natin siyang dinadown. Actually, nangyayari sa church natin. Unknowingly, yung mga sinasabi natin, hindi natin alam, nakaka-offend na tayo sa ating kapatiran. Kaya nga, kailangan talaga nating maging wais. No? Sinasabi nga, kailangan talaga nating manalangin ng wisdom sa Panginoon para na maiwasan nga natin yung mga pag-uugaling ganon. It is unchristian-like. Talagang hindi siya productive na sa isang Kristiyano. Ngayon, napakaganda, sabi nga, napakaganda ng fellowship talaga. Biblical naman yan na talagang kailangan natin magsama-sama sa pagpupuri. No, huwag kaligtaan ang mga pagsasama-sama. Pero yun nga, huwag nating sayangin na sa ating pagsasama, sama-sama, lumalabas sa atin yung puna tayo ng puna. Kapatid, ito ang problema kasi Pag mahina ang ating espiritu, nangyayari sa atin yon. Pero kung malakas ang ating espiritu, instead na pagpupuna, pagiging mapapanalanginin tayo, madali sa atin ang mag-encourage sa isang kapatiran. No? Iwasan natin talaga. Ang sabi naman sinabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kailangang palakasin natin ang ating buhay spiritual at susunod na yung ibang mga bagay na material, financial, physical, susunod na yon. At maiiwasan na natin nga yung mga kaugalian na laging nagpupuna. Ano? Imagine yun nga, yung ginawa ng Panginoon, sa prophecy na ito, sinasabi nga talagang ang tao, naniniwala sila na mangyayari sa kanya ang mga bagay na yan dahil pinaparusahan siya ng Panginoon. Dito na yung sinasabi ko na mga added informations para lang talaga maipakita natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Ako nga, nakikita ko na ang Bible talaga is accurate. No? Kagaya halimbawa, Jesus is mentioned 1,200 times. Tapos ang buhay niya andyan sa 4 na Gospels. Matthew, Mark, Luke, John. Tapos yung ibang mga religious groups, Hindus, Islam, may kanya-kanya silang paniniwala patungkol sa Panginoon. At dito ka magtataka. Sa Judaism, kung napapansin niyo po, ang Hindus, ang Islam, maganda ang sinasabi nila patungkol sa Panginoong Hesus. Pero pagdating sa Judaism, sa bagay sila talaga ang nag-crucify sa Panginoon. At ginawan pa talaga ng paraan na yung mga nangyari, yung pagkabuhay ng Panginoong Hesus is fake lang. Kaya kung mayroong libro ang Judaism, which is Talmud, na doon mo talaga makikita yung kung gaano nila sinisira ang Panginoon. Una, sinasabi nga nila, Jesus is practicing sorcery. May sinasabi sila na ang Panginoong Hesus ay isang bastardo.
merong sinasabi na si Mary is unfaithful. Understandable sa Israel na maraming hindi nakakakilala sa Panginoong Hesus. Merong sa YouTube, no, tinatanong sino ba ang Panginoong Hesus. Doon sa mga Jews, sa Israel mismo, marami talaga ang hindi nakakaalam. Pero unti-unti rin, madami na rin ang nakakilala sa Panginoon ng mga Jews at talagang ginagamit sila ng Panginoon kung paano talaga ipapalaganap ang kanyang mga salita at paano talaga yung mga testimony nila ay nagkakaroon ng napakalaking impact doon sa mga nakikinig.